Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Magandang gabi po. Tayo ay pumapasok sa taong 2021 at sa gabing ito tayo ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang sa pagpasok ng susunod na taon ay tayo gabayan ng kanyang mga salita. Bago po ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, samahan mo po kami sa gabing ito ng aming pagbubulay-bulay ng iyong salita sa aming pananambahan. Nagpapasalamat kami para sa taong 2020 sa kabila ng mga pagsubok na aming naranasan. Narito at kami ay nakaraos ang Pasko at ngayon ay pumapasok sa taong 2021. Dalangin namin na sa taong 2021 ay patuloy mo kaming samahan at tulungan upang mapagtagumpay namin ang lahat ng pagsubok. Patuloy kang sumaamin at patuloy nawa naming sikapin na ikaw ang mamuhay sa aming mga puso at ikaw ang aming unahin lagi sa aming buhay. Kagaya ng aming gagawin ngayong gabi, ang magbubulay ng iyong salita upang ito ang maging gabay namin, maging kalasag namin habang kami ay nagsisimula sa taong 2021. Samahan po kaming lahat. Ikaw ang manguna sa amin sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin mga kapatid yung mga talata sa Hebreo sa kabanatang 11, talatang 40. Ang sabi rito, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Sa isang lumang edisyon ng Our Daily Bread ay nabasa ko doon yung sulat ni Albert Einstein sa kanyang anak. Ang sabi niya, ang buhay ay katulad ng isang bisikleta. Kinakailangan na patuloy kang bumalanse para patuloy ka ring tumakbo. Ito ay pwede nating i-apply sa buhay Kristiyano. Ang mga mananampalataya, dahil sa pananampalataya, ay nagpapatuloy na kumilos. No? They keep moving even through trying and painful experiences. Ganito yata ang pangkaraniwang naging daing ng maraming tao sa taong 2020. Sa sunod-sunod na crisis na naraanan, maraming tao yung nawawala ng masyadong pag-asa sa taong 2021. Ngunit katulad ng isang nagbibisikleta, kailangan pumadyak tayo. Magpatuloy tayo. Hindi tayo pwedeng huminto ng pagpadyak dahil sa sandaling huminto tayo ay hindi na mababalanse ang bisikleta at maaring tayo ay mabuwan. At sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ito yung pinaka bisikleta at padyak natin. Patuloy tayong nananampalataya sa gitna ng mga masasakit na karanasan. Ito man ay karanasan pang buong mundo, karanasang pang buong bansa o personal na karanasan. Kapag hindi tayo nagpatuloy, tayo ay babagsak.
Ah, kung minsan marami tayong iniisip na dahilan kung bakit nangyayari ang mga crisis na ating nararanasan sa kasalukuyan. Ang iba sa atin ay naniniwala na tayo ay pinaparusahan ng Diyos dahil marahil sa alam ng marami sa atin na tayo ay makasalanan. Ganun pa man, mas nais kong isipin na ang sitwasyong ito ay nangyari upang maalala natin ang Diyos, upang makita natin ang malinaw na sa buhay na ito wala tayong ibang pwedeng kapitan, lalo na sa mga sandali ng kagipitan na wala na tayong ibang maaasahan kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa isang banda, ang ating maraming kasalanan ang naging dahilan kung bakit tayo may mga problemang nararanasan ngayon. Halimbawa, ang mga pagbaha. Natural naman kasi ang mga bagyo. No? Pero kung bakit bumabaha, ay sapagkat ating sinira ang kalikasan. No? So ito isang pagpapatuon na pagka tayo ay gumawa ng masama, babalik ito sa atin at tayo rin ang magdurusa. Marahil ang pandemya ay bunga rin ng maruming paligid. Marahil dahil sa ang tao ay naging palalo rin sa kapaligiran, kaya iba't ibang uri ng sakit ang natutuklasan at namiminsala sa atin. So ito ay kasalanan din natin. No? At yung mga epekto, halimbawa ng pandemya na pagkawala ng trabaho, paghirap ng buhay, pagmahal ng pagkain, bahagi yan ng mga kasakiman ng tao. No? Halimbawa kung bakit mahal ngayon ang mga bilihin ay isa sa mga nakikita kong dahilan ay nagsasamantala rin ang marami. No? Nagsisigurado sila na sila ay makakasurvive. Hindi naman natin pwedeng sabihin na talagang kulang sa supply ng mga gulay, ng mga isda. Pero dahil doon sa kasalukuyang sitwasyon, ginagawa talaga ng marami na dahilan yun. Lehitimong dahilan upang magsamantala. No? Samantalang kung ang ating kaisipan ay yung makatao at makadiyos, ay lagi tayong kikilos sa isang paraan na responsable at makakatulong sa ating kapwa sa kabila ng tayo ay nahihirapan din. No? Sa Biblia ay may mga istorya na ipinakita doon na sa kabila ng kahirapan, no, hindi napigil na tumulong ng mga individual na binanggit sa Biblia, katulad ng babaeng balo at saka ang kanyang anak. No? Katulad nung isa pang babaeng balo, yung isa sa lumang tipan, yung isa sa bagong tipan. Hindi sila napigilan na tumulong o kaya ay magbigay kay Jesus o maghandog kay Jesus sa kabila ng yun lamang ang kanilang prized possession sa panahong yun. Mas mahalaga sa kanila yung sila ay nakapaghahandog o nakakatulong sa kanilang kapwa. At
makikita natin sa mga pagpapatuloy ng istorya na halimbawa yung mag-inang ipinakain kay Propeta Elias yung natitira na lamang nilang harina at saka langis para sa kanilang mag-ina. Noong iluto nila yon at ibinahagi, mausisa nila ay bumalong ang langis sa kanilang mga lalagyan, nasukat wala silang kalagyan. Yun ay mga palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa atin kapag ka tayo ay responsable ring namumuhay para sa Kanya. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng huminto dahil lamang mayroong balakid. Sa halip, pagsisikapan nating alisin ang balakid na yon upang tayo ay magpatuloy. Kung ito ay kasalanan, ay ating pipilitin na iwaksi ang kasalanan yon, manumbalik sa Diyos upang tayo ay makapagpatuloy. Sa Biblia maraming mga halimbawa ng mga seryosong personal failure na nangyari. Halimbawa si Abraham, siya ay nagsinungaling tungkol sa kanyang asawa na si Sarah. Si Jacob ay dinaya niya ang kanyang ama para makuha yung blessing na sana ay para kay Esau. At marami pang iba, katulad ni Jonas na tumakas upang iwasan yung iniuutos sa kanya ng Diyos. Pero alam nyo, ang mga failures nila na maituturing na major failures, ang lahat ng ito ay naging magandang testimonya para sa kanilang buhay. Naging pagkakataon ito upang sa kanilang muling pagtalima sa Diyos ay maging mabuting halimbawa sila na mga nanumbalik sa Diyos sa gitna ng kanilang mga mabibigat na naging kasalanan. Sa taong 2021, kung meron man tayong bahagi sa kasalanan ng mundo, kaya nangyayari ang pandemya at ang maraming kalamidad, kung meron man tayong bahagi sa kasalanan ng bansa, halimbawa ay baka hindi tayo nagbabayad ng tamang tax, o kaya ay hindi tayo sumusunod sa mga health protocols kaya hindi matapos-tapos ang pandemya at iba pa. At kung sa buhay natin ay meron tayong mga sariling o personal na mga pananagutan sa Diyos na nagawa, personal na kasalanan na nagawa natin sa Diyos sa taong 2020. Ang taong 2021 ay nag-aanyaya sa atin upang ang lahat ng iyon ay talikuran. Kinakailangang bumalik tayo sa Diyos. Muli tayong sumunod sa Kanya upang hindi mawala yung ating spiritual balance. Nang sa ganon, kapag ka tayo ay hindi nawala yung spiritual balance, ay hindi tayo babagsak. Hindi tayo mapapahamak. Bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon
kapag pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan sa taong 2020 at sa 2021 ay muli nating hanapin ang kabanalan, ang katwiran, ang pagmamahal ng Diyos. Kung maririnig natin lagi sa DCAS, God is a God of second chances, no? Siya ay Diyos na laging nagbibigay sa atin ng paulit-ulit na pagkakataon. Doon sa mga awit 92 verse 4, nakalagay doon ay kanyang inayos ang aking mga lakad sa pamamagitan ng gawa ng kanyang mga kamay. Pinatutungkol ito ng salmista sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin niya ay naranasan niya na inasistihan siya, tinulungan siya ng Diyos, dinirect siya ng Diyos, minanage siya ng Diyos upang magkaroon ng mabuting kahihinatnan ng kanyang buhay. Sa 2021, hindi pa masyadong malinaw kung ano yung ating mararanasan. At maaring hanggang sa ngayon ang iba sa atin ay ang pakiramdam ay sila ay nawawala pa. Feeling at lost ba dahil sa mga naranasang pandemya. Kaya bago tayo tumungo sa susunod na taon, ay huminto tayo at tumingin sa salamin ng nagdaang mga panahon at saka ng lilipas na taon. At tingnan natin at i-review natin at i-evaluate natin ang ating sarili. Ako ba ay naging mabuting tao bilang isang individual? Ako ba ay naging mabuting mananampalataya? Ako ba ay naging mabuting mamamayan ng ating bansa? Ako ba ay naging mabuting mamamayan ng mundo? Tumingin tayo sa salamin ng yung na makikita natin ang ating sarili kung paano tayo naging noong mga nagdaang panahon. At kung tayo tapat sa ating sarili at hiningi natin sa Diyos ang kakayanan upang makilala at makita ang ating sarili, ang ating mga naging kahinaan, ano ang ating naging pagkukulang, nang sa ganon mabago natin at maitama ang mga ito. Natitiyak ko na bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Ang sabi niya sa atin ay hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. At ang sabi dun sa Hebreo 13, 5 hanggang 6 ay the Lord is my helper, I will not fear. No. Ang Diyos ang aking katulong, hindi ako matatakot. Sa pangakong yan ng Diyos, at dun sa paniniwala natin na tayo ay kanyang talagang tutulungan at hindi pababayaan, pwede tayong magpatuloy sa taong 2021 na buo ang pag-asa, buo ang paniniwala, ang pananampalataya sa Diyos na magiging maayos ang lahat. Hindi tayo matatakot sapagkat alam natin na sasamahan tayo ng Diyos.
Kaya mga kapatid, sa pagpasok ng bagong taon, kalimutan natin ang mga bagay na naging dahilan upang malayo tayo sa Diyos. At muli tayong manumbalik sa Kanya. At kung ano man ang ating mga naging pagkukulang, pagsikapan natin sa taong darating, na tayo ay mas maging mabuting anak ng Diyos. At hindi tayo magsisisi sapagkat patuloy niyang padadaluyin ang kanyang kaawaan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang mga pagpapala para sa ating lahat. Manigong bagong taon po mga kapatid sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo upang humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa nagdaang panahon. Lumalapit kami sa iyo upang humingi ng panibagong pagkakataon upang sa susunod na mga panahon ay mas maging karapat-dapat kami sa iyo. May tama nawa namin ang aming pagkakamali at manumbalik kami sa iyo ng buong puso, buong pagtitiwala. At sana, O Diyos, ay sa aming paghingi ng tawad at pagsisikap na maging bago ay gawin namin ang mga bagay na pinakamainam upang matulungan namin ang aming sarili spiritually, matulungan namin ang aming bayan, matulungan namin ang aming daigdig. Napakaraming paraan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Ngunit ang kulang sa amin ay ang pagsisikap na gawin ito ng may pagtitiwala at pagmamahal sa iyo. Tulungan mo po kami, O Diyos, at patawarin. At sa darating nawang 2021 ay panalangin namin na maging maayos na ang lahat. Pandemya man o ang mga nangyayaring iba't ibang suliranin sa mundo. Ganon din yung mga personal naming pinagdadaanan. Sana po tulungan mo po aming lahat sa karamdaman, sa pinansyal na pangailangan, at sa mga iba pang mga hamon sa buhay. Gawin mo kong kaming mapagtagumpay sa kabila ng mga paghihirap na mga aming pinagdaraanan. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may sapat na kakayanan upang tulungan kami na mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Ibigay mo sa amin ang sapat na pananampalataya o pananalig upang makamta namin, O Diyos, ang iyong mga pagpapala. Marami pong salamat sa taong 2020 at sana ang 2021 ay maging taon upang magkaroon kami ng malaking bahagi para maipakilala ka sa maraming tao. Hindi lamang
sa pamamagitan ng pag bibigay ng mga mensahe tungkol sa iyong salita, kundi sa pagiging mabuting halimbawa bilang mga mananampalataya. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, sumainyo walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang gabay ng banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita-kita ng personal sa darating na linggo. Samantala, muli pong ipinapaalala ng inyong pastor na mag-ingat sa bagong strain ng coronavirus na bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma na mayroon na sa ating bayan, ay mabuti na po yung nag-iingat. Sumunod tayo sa protocol, maging mabuting halimbawa tayo sa ating kapwa, at sa pagdiriwang po ng bagong taon, sa pagsalubong natin, ay maging maingat tayo sa pagpaputok. Una, ito ay hindi mabuti sa kalusugan, hindi mabuti sa kapaligiran. Ito rin ay pag-aaksaya ng ating limitadong resources sa kasalukuyan. At baka rin merong mga madisgrasya dahil sa katigasan ng ulo. Sana wag tayong maging bahagi ng mga problemang yon. Wag din tayong masyadong lumabas ng bahay dahil hindi natin alam na may mga tao na mahilig magpaputok ng baril. Baka magkaroon ng aksidente. Mabuti na yung tayo ay nag-iingat. At ipagdiwang natin ang bagong taon na kapiling ang Diyos. Magsaya tayo ng buong kasayahan dahil karapat-dapat namang talagang ipagsaya ang bagong taon. Pero hindi na kailangan doon sa mga paraan na magbabiolate tayo doon sa mga patakarang pinaiiral at magiging dahilan tayo para maging threat o maging panganib pa sa pagkalat ng COVID-19. Salamat po, magandang gabi sa inyong lahat, manigong bagong taon, pagpalain tayo ng Diyos sa taong 2021. Amen.